Kings. At titignan po natin ang chapter po na ito. Correct me na lang po ha kung kung dito na po tayo sa chapter 9. Wala na po akong time magtanong kanina eh. Ayun, chapter 9 ng First Kings. At ang sabi po dito, nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. So ito po yung pangalawang pagpapakita, 'di ba, ni Yahweh sa kanya as a king. At alam po natin na yung una po nilang meeting, 'di ba, before ay humingi po si Solomon, 'di ba, ng wisdom. At hindi lang 'yon yung ibinigay, 'di ba, ni Yahweh sa kanya, kundi binigyan pa siya ng kanya pong mga ari-arian. Whatever he needs in ruling ay prinubide, 'di ba, sa kanya po ng Panginoon, no? At sabi dito makikita natin sa chapter 9 na nagpakita muli si Yahweh dito po kay Solomon. So ano po yung kanyang sasabihin, no, dito kay Haring Solomon? So ito yung kanyang sinabi: ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. So pinag-aralan natin, 'di ba, yung mga panalangin ni Solomon at ano yung mga nakapaloob po doon, 'di ba, sa mga panalangin po na yon, maging yung posture, yung lahat ng kanya pong hiningi, 'di ba, sa Panginoon. Kaya nga napag-aralan natin ano ba yung mga prayers na pinapakinggan ng Lord, ano ba yung mga dapat, 'di ba, na hinihingi sa Panginoon. At nakita po natin yon before sa atin pong pag-aaral. At ngayon ito po yung confirmation na makita po natin na ito pong mga panalangin po na ito ay tinugon, 'di ba, ng Panginoon. And sometimes not sometimes but many of the times ay, 'di ba, we kept on praying na yung kalooban ng Lord nawa yung mangyari. But sometimes we are nasha-shock tayo minsan doon po sa mga circumstances, doon sa mga situations na minsan nangyayari, 'di ba, sa buhay po natin. At there are times na kini-question si God, bakit niya inalaw ito, bakit ganun yung nangyari, where in fact as people will, especially Christians, 'di ba, as they comes back doon po sa mga ipinapanalangin, and even us, no, nananalangin tayo, thy will be done, Lord, your will be done, 'di ba? Ay napaka lang siguro, no, it is just a reminder to all of us that when we prayed for yung will, 'di ba, ng Lord, whatever be the circumstances na dumating, 'di ba? Kasi alam naman natin that our lives is in the Lord's hand, 'di ba? Our lives is in God's hand. So when we prayed about doon po sa doon sa wait lang mga kapatid, may tumatawag. Tulog naman si Lola. Ayan. Itutuloy po natin yung tungkol po nag-end po ako doon po sa will ng Lord, na kapag it is just a reminder. I don't know if this is a warning or
it is a joy for us, especially Christians, that whatever is happening or whatever may will happen, di ba, sa buhay po natin, I know that everything is from everything is from the approval, di ba, ng atin pong Panginoon. At itong panalangin po ni Solomon ay makikita po natin, di ba, na sabi niya, ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Kaya nga when we prayed for, Lord, bigyan mo lang talaga ako ng patience. Di ba? Yung mga ganong mga prayer, talagang talagang patience nga yung ibibigay sa iyo ng Panginoon, strength yung ibibigay sa iyo ng Lord. But sometimes you will experience yung mga situations na kung saan matitest talaga yung patience mo, no? Talagang magmula pa sa kunyari nagpray ka sa kinagabihan, talagang na yon, no? Ma-amaze ka lang talaga na maaring pagmulat ng mata mo sa umaga, 'di ba? Ay makaka-receive ka na ng mga bagay na talagang magte-test, 'di ba, sa patience mo. No? So, kaya napakaganda lang na when you prayed about it and then the Lord answered it. Gusto mo ng patience so paano matitest yung patience mo kung wala namang mga circumstances, 'di ba, na magte-test doon sa patience, no? At it is really a joy to know that the Lord, makikita natin dito, is answering prayers. Is answering prayers. Minsan hindi lang natin na na nakikita. Kasi yung nakikita natin minsan ay yung expectations natin, yung gusto natin. Kaya nga when we pray, uulitin ko po ito, na when we pray about the will of God, Lord, yung kalooban mo yung masunod, hindi yung aking kalooban. Even Jesus, yan po yung kanyang prayer, yung kalooban mo yung masunod, at hindi yung aking kalooban, no? Napakaganda na mag-rest po tayo doon po sa will ng God, because it is the best, no? It is the best. It is it is better than doon po sa naisin po natin, no? Sabi dito, ano pa yung sinabi niya? Dininig ko lahat ang iniling mo sa iyong panalangin, Solomon. Lahat. Wala akong wala akong in-exempt. Sabi niya, itinakda kong sa templong ito na iyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. So ang Lord yung nagtakda noon, 'di ba? Ang Lord yung nagtakda, 'di ba, ng kanyang yung itinakda niya, itinakda kong sa templong ito na yung ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Ako yung nag-choose nito. Ay, tinakda ko na ito. Ang ganda-ganda lang na makita talaga lang natin na yung buhay natin ay tinakda na lang talaga ng Panginoon. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and the future. Lang kasi limited yung nakikita natin. But when we go to doon sa way or doon sa walk na naisin po ng Panginoon, mas bigger, 'di ba? Mas maganda yung plano niya. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope, sabing ganoon, and future. Ano pa? Sabi dito, so yung presence ng Lord ay kanya pong ibibigay, pupunta doon si Solomon at lahat ng mga tao na nais pong sumamba, 'di ba, sa Panginoon. Grabe lang 'yun na pag-honor, 'di ba, ng God doon sa ginawa ng tao. Alam mo yun, yung pinaghirapan ng tao ay talaga, especially itong temple po na ito, 'di ba, ay alam po natin na magiging tahanan, 'di ba, ng Panginoon. Anong gagawin niya? Babantayan ko at ingatan. So ito yung mga panalangin ni Solomon, no? As we go back doon po sa kanya pong mga panalangin, ito iniisa-isa din sa kanya, 'di ba, ng Lord,
no? Na ibig sabihin nun, lahat ng sinabi mo, Solomon, narinig ko, lahat ng sinabi mo, alam ko, at lahat ng sinabi mo sa iyong panalangin ay aking gagawin. No? More than pa nga yung ginagawa, di ba, ng Lord. Kasi kung tignan natin, babantayan ko at iingatan ang templong ito, sabi dito, habang panahon. Ipinanalangin niya ni Solomon Di ba? Ipinanalangin niya na yung presence ng God, ganon, as we go back doon po sa kanyang prayer, ito po, di ba yung tugon sa kanya ng Lord? Oo, you prayed for it, babantayan ko yung templo na ito. Sabi ito, kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin, kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin. So may condition doon sa prayer or doon sa kasagutan, 'di ba, na ibinigay ng God dito po kay Solomon. Sabi niya, kung mananatili kang tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David, ang ganda lang nito, no? Gaya ng iyong amang si David. Sabi niya, kung gagawin mong lahat ang mga ipinapagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Kung isa-isahin natin yung statement na yun, mga kapatid, nakakatuwa lang makita na ang pagtingin po ng Diyos dito po kay David. Napag-aralan natin yung buhay ni David Napag-aralan natin yung alam mo yun, hindi siya perfect hindi siya perfect na father, hindi rin siya perfect na king, 'di ba? Marami siyang ginawa na hindi kanais-nais, 'di ba? Kung titignan natin sa basihan lang po natin, 'di ba? Ay parang ano bang meron itong si David kung bakit ganun na lang, 'di ba, yung pag-ibig, 'di ba, sa kanya ni Yahweh, no? Kasi sinasabi niya ngayon dito kay Solomon, kung mananatili kang tapat sa akin, gaya, ano mo yun, yung iginaya pa siya, gaya ng iyong amang si David. Sabi niya ganun, no? Ay mananatili siya, 'di ba? Yung pananatilihin ko, sabi dito, ang trono ng Israel sa iyong angkan, no? Sa iyong angkan, no? At nakaka-ano lang talaga, nakaka-amaze lang talaga ang Lord. Sapagkat ang kanya pong tinitignan, 'di ba, ay kung papaano po nagre-repent yung tao, no? Kasi wala namang pumapasok sa kingdom ng God without repentance, no? Importante lang talaga yun sa Lord. Ang pagkakaiba po nila ni Solomon, kasi kung 'di ba, pinag-aaralan natin ngayon yung buhay po ni Solomon. Maganda po yung beginning ni Solomon. Pero yung kanyang ending ay hindi kanais-nais, no? Nag-end po siya na sumasamba sa mga idols. Oo, maraming kasalanan po itong si David, alam natin, no? Pero never siyang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi niya yun ginawa. Marami din siyang asawa. Si Solomon mas marami. 'Di ba? Nakita natin na pinili din sila ng Lord. Pinili si David, pinili ng Diyos si David, pinili din po itong si Solomon. Pero ang pagkakaiba po nila, itong si David, hindi po natin siya nakakitaan ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Unlike po dito kay Solomon. Kaya this is a second warning, 'di ba? Dito po kay Solomon, no? Nasabi niya, gaya ng iyong amang si David, no? Kasi sa paglapit po sa Panginoon, inuulit po natin, it is really a joy for us to know. Kasi hindi rin naman perfect yung buhay natin. Kung babalikan lang natin yung mga nakaraan natin, ay talagang hindi rin naman siya perfect. Wala naman talagang, ipinanganak na
ang bait-bait na, 'di ba? Nakatulad ng Panginoong Jesus na wala siyang kasalanan. Pero yung paglapit sa Panginoon in repentance ay nakita po natin ito kay David. Bakit sinasabi ng Lord dito na gaya ni David, 'di ba? Si David na malapit sa puso po ng Panginoon kasi ano bang meron dito kay David? Ano ba yung pagmamahal po niya sa Panginoon? Yung paghingi po niya, 'di ba, ng tawad sa Lord. Yun po yung napakalaking factor, napakalaking plus, 'di ba, sa buhay po ni David. Kaya kahit maaga po siyang namatay, sinasabi po ng Bible na fulfilled yung buhay niya. Nagamit niya ito nakita yun ng Lord, 'di ba, yung buhay niya na hindi naman perfect, pero palagi po siyang humihingi at nagpapatuwid, 'di ba, sa Panginoon. And during his final days, nakita natin yung pagbabago talaga sa buhay po nitong si David, no? Kaya ito sinasabi ni Lord, sinasabi ni Yahweh dito kay Solomon, gayahin mo yung tatay mo, 'di ba? Gaya ni David, kasi nangako ako sa kanya at magpapatuloy ang pangakong ito kung ikaw ay susunod, 'di ba? At tatalima sa lahat ng aking mga utos at tuntunin, no? Sabi niya, ano pang makikita natin dito, mga kapatid? Pinufulfill ng Lord ang kanyang promises. Ang sarap lang nun, no? Pinufulfill ng Lord ang kanyang mga promises. Nangako siya kay Abraham, nangako siya kay Isaac, nangako siya kay Jacob, 'di ba? Nangako siya kay David. At ngayon, nakikipag-covenant siya ulit dito po kay Solomon. At kahit naman po sa ating mga mananampalataya, napakarami pong pangako, 'di ba, ng Panginoon, no? Napakarami niyang pangako, at kung nangangako siya at nakikita natin sa mga kapanahunan po na ito na pinufulfill po niya yung kanyang promises, ibig sabihin nun, may security po tayo sa pangako, 'di ba, ng Panginoon. Verse 6, ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos. So this is the warning to Solomon, no? Sabi ng Lord sa kanya, it is very clear, kung hindi kayo susunod, kabayang ng iyong anak, so may responsibility malaki itong si Solomon. Kanino? Hindi lang sa mga Israelita, kundi maging dito po sa kanya pong mga sabi dito, ikaw o ang iyong mga anak. Ikaw o ang iyong mga anak. Kasi saan ba niya ibinibigay yung pangako? Sa kanya. May responsibility siya doon sa kanyang mga magiging anak. Si David, failure siya as a father, di ba? Nakita natin marami po siyang mga failures sa kanya pong family. At alam ko na alam ito ni Solomon, no? Imposible namang hindi niya alam yung mga pangyayari. Ang lahat naman nangyayari sa kaharian ay tinatalayan, 'di ba? At binabasa yan ng hari. May mga tagakwento sila, 'di ba, ng kung ano po yung may mga historians sila. Katulad sa kapanahonan na ito, may mga historians din po tayo. So nalalaman natin yung mga kwento, 'di ba, sa nakaraan. Alam lahat 'yon, 'di ba, ni Solomon, no? Kung kaya't ito yung warning sa kanya ng Panginoon. Kapag sabi niya, kapag tatalikod kayo, hindi kayo susunod at sumamba kayo sa mga sumamba at naglingkod, no? So, hindi lang sila sasamba, naglilingkod pa sila, 'di ba, sa mga sa ibang Diyos, no? Sabi dito, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at itinakdang lugar na kung saan ako ay sasambahin. So this is a very strong warning, 'di ba, kay Solomon. Nangyari ba ito, mga kapatid? Oo, nagkaroon ito ng fulfillment. 'Di ba? Naalala natin yung captivity nila sa Babylon. Grabe yung nangyari, 'di ba, sa kanila. Mapapag-aralan pa natin 'yan as we go on, 'di ba, sa atin pong mga lessons. At ang sabi dito, ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng
bansa. Bakit? Kasi tumalikod kayo sa Diyos ninyo. 'Di ba? Ito yung sinasabi ng Lord. Wait lang mga kapatid. At tutuloy po natin, no? Sabi dito, so walang kwenta yung magiging temple ninyo. Kasi ano pang silbi ng temple kung wala naman doon, 'di ba, yung presence ng Lord. Maalala natin si Jeremiah, 'di ba, sa kapanahunan na yung mapapag-aralan natin 'yan ulit, no? Yung kwento yung kwento po nito, no? At sabi dito, ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito at sino mang mapadaan dito ay mangingilabot at magtataka. Parang ano, no, yung mga warnings na to, siguro sa kapanahunan na yun, parang hindi naman yata nababagay, 'di ba? Kasi ang tibay ng temple, 'di ba? Ilang taon itong ginawa. At alam naman po natin na sa kapanahunan po na 'yon, kapag sila po ay gumawa, talagang solid, matibay talaga, 'di ba, yung kanila pong mga ginagawa, no? Wait lang mga kapatid, inatake ako ng allergy. Ayun. Pero yung sinasabi ng Lord, walang tibay-tibay sa akin. 'Di ba? Kapag wala yung presence ko, hindi kayo sumunod sa akin, iiwan ko talaga, itatakwil ko talaga yung templo na ito. Nangyari ba 'yon? Oo. Nangyari 'yon. Mapapag-aralan pa natin 'yan, no, as we go on. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? No, bakit pinahintulot ng Lord? 'Di ba na sa kapanahunan po natin ngayon, mga kapatid, marami pong churches ang nagsasara. Ang dami pong mga churches ang nagsasara sa kapanahunan po na ito. No, at kahit iscan po natin sa YouTube, makikita po natin, no, na sa Amerika, madaming mga churches ang nagsasara. No, hindi lang sa Amerika, kundi kahit kahit dito po sa Israel, may mga nababalitaan po tayo, 'di ba, na nagsasarang mga churches, Christian churches. Sa Pilipinas, may mga ganun din na nagsasara, may mga nawawala, 'di ba? May mga nakikipag-join, 'di ba, sa iba for many reasons. At ang temple ay hindi po siya exempted, no? Hindi siya exempted, hindi porket si Lord ang nagsabi, si Lord ang nagbigay ng blueprint, 'di ba, sa paggawa po ng temple. Hindi ibig sabihin na sinabi niya na dito ako mamamalagi, sasambahin ninyo ako dito, 'di ba? Tapos gagawin na natin yung lahat ng gusto nating maibigan. Hindi, may mga siya, may mga protocol siya. At dito nakikita natin may mga conditions kung papaano po siya mapapanatili. Kaya nga sa church, lagi po tayong laging nag-iingat. 'Di ba, na kahit anong sabihin nila sa atin, kahit alam mo 'yon, yung minsan makakarinig tayo, ang higpit-higpit kasi ninyo, 'di ba? Ang dami-dami kasi ninyong mga ganito, mga ganyan, 'di ba, kahit sa pagpapatayo. And people are also questioning, 'di ba, yung minsan yung gender, bakit mga babae yung diyan, dapat lalaki lang. Nasaan po ba yung mga lalaki? 'Di ba? Hindi naman po tayo against, 'di ba, sa kahit na anong sa kahit na anong gender, 'di ba, especially sa pagpapatayo, kasi may mga ganun na kine-question yung gender ng preacher na gusto natin talaga na ang mga lalaki gampanan nila, 'di ba, yung kanilang tungkulin, 'di ba, sa Panginoon. Pero nasan sila? 'Di ba? Nasan sila sa kung titingnan natin in every churches, mas lang talaga, mas marami yung mga babae, 'di ba, na nagkukumit, no? Mas marami po sila. Kung antay na lang natin na may mga ganito, may mga ganyan, 'di ba? Antay na lang natin na dumating yung ganito, baka abutan tayo, 'di ba, ng second coming. Ang talagang ipanalangin natin ay magkaroon ng revival, 'di ba, sa gender ng mga kalalakihan. Nagampanan nila yung kanilang tungkulin, hindi lang dito sa
sa ano, hindi lang dito sa Israel, sa lahat ng panig ng mundo, 'di ba? Kukunti yung tignan mo yung ano, tignan mo yung ibang religion, 'di ba? Especially sa dito lang tignan natin dito sa bansang ito. Sa mga Muslim, ang daming mga lalaki doon, 'di ba? Kasi iba yung kanilang ano, iba yung kanilang mga pananaw pagdating sa ano, sa paglilingkod, 'di ba, sa Panginoon. Sa kanila, sila yung talagang dapat na nangunguna. Kung ganun pong mindset, 'di ba? Pasasaan ba, 'di ba, na hindi po sila bibigyan, 'di ba, ng kanilang pagkakataon, nagampanan yung kanilang tungkulin, 'di ba? Kung itatayo sila ng Panginoon, salamat, 'di ba, sa Lord. Pero hindi naman yung sasabihin na ano, hindi siya dapat tumayo kasi babae siya. Sino ang tao na magsabi? Kasi ganito sa Bible, ganito sa Bible, kinuquote nila minsan yung mga scriptures at nakakaano lang, no? Nakaka-amaze lang minsan how they interpret, 'di ba, yung scripture. Wala daw pinili, 'di ba, si God na mga disciple, yung mga apostles, 'di ba, na babae, 'di ba, yung mga disciples ng God, puro daw mga, ganun yung ano nila doon, yun yung kanilang culture, 'di ba? Di mas lalo ng naging magulo yung lahat, 'di ba? Kapag namili pa si Lord ng disciple niya. Marami naman siyang mga disciples, 'di ba? Pero yung mga apostles na sinent niya is 12 for his own reason. Hindi ibig sabihin nun, 'di ba, na lalaki lang yung pwedeng maglingkod. 'Di ba? Lalaki lang yung pwedeng mangaral. 'Di ba? Walang ganoon, kasi ang salvation, alam po natin, it is both, 'di ba, sa Jew at saka sa Greek. Sa babae, yung sa babae at sa lalaki parehas, 'di ba, na ililigtas ng Panginoon. Maglingkod na lang sa Panginoon, yung po yung tinitignan ng Lord as He is seeing yung repentance, 'di ba, sa puso po ng tao. Yun po yung mahalaga, 'di ba, sa Panginoon, yung pagsisisi, pagsunod. Hindi sinabi dito ni 'di ba, ni God na kayo lang mga lalaki, 'di ba, yung kundi buong Israel. Ano ba yung sinasabing buong Israel? Yung babae at lalaki yon. Yung mga anak ni Solomon, babae at lalaki yon. 'Di ba? Babae at lalaki yon. Minsan sinesegregate na, minsan natatalino lang talaga minsan ng mga tao. Hindi natin naiintindihan, 'di ba, yung kanilang sinasabi nilang nagdi-disobey tayo in this area. Sila, 'di ba? Kasi kung minsan nga nagtatawanan natin kasi minsan ang higpit-higpit din nila sa mga damit. Na hindi dapat magpantalon yung babae, 'di ba, yung mga ganon, hindi dapat ganito. Hindi dapat nakabistida din yung mga lalaki, 'di ba? Kasi yun po yung damit, 'di ba, sa Bible. Nakabistida naman sila nung lahat-lahat, 'di ba? Nung mga kapanahunan na iyon, na hindi daw pwedeng idamit yung damit ng lalaki. Wala na mga kapantalon nung mga kapanahonan na yun, 'di ba? Nakabistida naman silang lahat. Kaya kung titingnan natin, 'di ba, napaka hindi mo lang talaga maintindihan minsan, 'di ba, yung minsan nasisilip nila yung ganito, nasisilip nila yung ganyan. Ang importante, mga kapatid, naglilingkod tayo, 'di ba, sa Panginoon, sa paraan na ibinigay niya, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, no? So, sabi niya, palalaya, may mga conditions siya, 'di ba? May mga conditions ang Lord. Sabi dito, magigiba ang templong ito at sino mang mapadaan dito ay mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupain ito at sa templong ito? Question nila na si Yahweh. At ganito, alam mo, questionin mo lang naman si Yahweh kapag hindi mo nalaman yung prior na warning niya. Anong klaseng Diyos meron itong si Yahweh kapag nagsabi siya tapos hindi naman niya ginagawa, 'di ba? Sinabi niya na palalayasin ko kayo, tapos hindi naman niya ginagawa. Kaya nga lumalaki yung ulo minsan ng mga mananampalataya kasi parang wala namang ginagawa si Yahweh, 'di ba? Hindi naman siya
hindi naman sila agad-agad na pinapalo doon po sa kanilang mga pagkakasala, 'di ba? Pero kita natin na ang daming time, 'di ba, na ibinibigay ng Lord. Binanggit niya rin 'yan sa scripture na binibigyan niya ng pagkakataon ang bawat isa upang sila po ay makapagsisi, 'di ba, sa kanila pong mga kasalanan. At ganito ang isasagot ng mga tao, sapagkat tinalikuran nila si Yahweh, ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. So yung mga tao yung sasagot kasi, 'di ba? Alam nila yung conditions, 'di ba, ng Panginoon na ibinigay sa kanila. So ano yung sinasabi dito? Sumunod, 'di ba, sa Panginoon. Mahirap po yung sumunod sa Lord, pero katulad po nitong si David, 'di ba, na sa pagsunod natin, hindi naman nangangahulugan na perfect lang talaga tayo sa pagsunod, 'di ba, sa Panginoon. But every time that we fail, 'di ba, to do yung ating pong mga tungkulin sa Panginoon, we know kung saan tayo tatakbo. 'Di ba? Alam natin kung kanino tayo lalapit, no? Alam natin kung ano yung iaas natin. At yun po ay ang habag, 'di ba? At kapatawaran, 'di ba, ng Panginoon. At magko-continue tayo. Hindi yung pabalik-balik na lang yung issue. Baka sabihin ng Lord, "Oh, iyan na naman ang ilalapit mo sa akin. Hindi ka na nakalayo diyan." Hindi, nagpo-progress po. 'Di ba? Nagpo-progress yung ating mga failures, no? Nagpo-progress tayo, hindi tayo nagfi-fail into the same area, no? Yung mga problema natin, yung mga circumstances natin, nagpo-progress 'yon, no? Nagpo-progress, and every circumstances, alam po natin that there is a bright something ahead, 'di ba, na mangyayari, no? Kapag tayo po ay laging mananangan, 'di ba, sa Panginoon. 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo. 20 taon. 20 taon, mga kapatid. Parang ang hirap namang maghintay ng mga ganong mga panahon. Pero ito po yung nangyari. Talagang it takes really a lot of time. Maintindihan natin kasi mga mano-mano naman, 'di ba, sa kapanahunan na iyon, no? Sabi dito, at ng kanyang palasyo, sinama na niya ito, no? At ng kanyang palasyo, kasi yung palasyo niya is malapit lang din doon po sa temple. Si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na cedar at cypress at ginto na ginamit para doon. Dahil dito, siya ay binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. Dito, makikita natin may red warning, may red tag, 'di ba, na makikita po natin dito. Kaibigan niya po itong si Hiram na hari po ng Sidon, no? Kaibigan niya ito, no? Alam natin, 'di ba, na napag-aralan natin na maganda po yung maganda po yung kanila pong samahan. At ano po yung mga ipinadala niya? 'Di ba, kasi nag-ask sila, ito yung kanyang mga ipinadala, cedar, cypress, sabi dito, at ginto na ginamit dito po sa temple at tsaka dito po sa palasyo, 'di ba, ni Solomon. And in return, alam naman po natin na syempre kapag nagbibigay ng kagandahang loob, hindi naman libre, 'di ba? Kahit naman libre 'yon, 'di ba, ma-encourage ka lang din talaga kasi nasa iyo naman din yung lahat na magbigay, 'di ba, ng iyo ding ng hindi man iyon kabayaran o as a gratitude, 'di ba, doon sa ibinigay, 'di ba, sa iyo. Lamang, mga kapatid, merong napakalaking warning, merong napakalaking red flag dito, 'di ba, na makikita po natin kasi ang ipinamigay ni Solomon ay 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. 20 cities. Is he allowed to do this? Is he really allowed to do this? 'Di ba may command ang God sa mga napag-aralan po natin na hindi pwedeng
isell yung land. Hindi po pwedeng isell yun sa kahit na kanino kasi it belongs to the Lord. It really belongs to the Lord. The land belongs to the Lord. Tapos ang pagbibigyan mo pa ay hindi isang Israelita. 'Di ba? Ang pagbibigyan mo pa ay yung tao na hindi dapat nasa lupang pangako. Kasi ang lupang pangako ay ipinangako sa kanila. Tapos bigla mo lang siyang ibibigay bilang kapalit sa lahat ng, ang dami mo namang pwedeng maipalit sana. 'Di ba? Pero bakit yung land? Ito ay napakalaking pagkakamali. 'Di ba nagagawin ni Solomon kasi walang karapatan ang kahit na sino na ipamigay ang ari-arian ng Panginoon. 'Di ba? Especially, sorry po mga kapatid. Wait lang. Masyadong mainit kasi. Ayun. Walang karapatan ang kahit na sino. 'Di ba na pakialaman? 'Di ba yung land? Pangako yun ng Lord, 'di ba sa kanila na ito ay magiging kanila habang panahon. Eh anong mangyayari dito? 'Di ba? Bakit ka makikipag-compromise, Solomon? Ang Lord ba yung nagsabi sa iyo na ibigay mo yung 20 cities? Saan? Sa lupain ng Galilea. Ang Lord ba yung nagbigay sa iyo? 'Di ba? Di ba kinongkar nga ito para sa inyo tapos ipapa-barter mo lang ng ganon dahil binigyan ka ng sipres. O maganda naman yung intention. 'Di ba na? Pero kabilin-bilinan yun ng Lord. Na wag nila yun ipapamigay. 'Di ba? Wag nila yung ibebenta. Tapos ito, binarter mo lang, Solomon. Grabe naman, 'di ba? Grabe naman ang iyong ginawa sa property, 'di ba, ng Lord. At tignan natin kung matutuwa itong si Hiram. Sabi dito, ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tignan ang mga lunsod na bigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. We don't know kung bakit. 'Di ba? Kung bakit hindi siya lubos na nasiyahan. 20 cities 'yun, hindi ka masisiyahan. Eh 'di ba? Sa kapanahunan ni Solomon, maayos yung lahat eh. Okay yung lahat ng kanyang pamamahala, maayos, may kapayapaan, 'di ba, sa lupain. Nandiyan yung masagana, 'di ba, yung kanila pong buhay. Tapos itong si Hiram, ito yung bigay mo sa akin, 20 cities, 'di ba? Hindi siya nasiyahan. And we don't know why, kung bakit hindi po siya nasiyahan. 'Di ba? Ang ganda-ganda yung part diyan sa Galilee, no? Lalong-lalo sa kapanahonan ni Solomon, 'di ba? Isang napakatalinong hari ang nagro-rule. Eh di automatic, 'di ba, na magaganda lahat ng cities. At kung magbibigay ka, hindi naman 'yun yung ibibigay mo yung pinaka pangit, 'di ba? Lalong-lalo na ang dami pong naiambag nitong si Hiram, 'di ba, sa pagpapagawa, 'di ba, ng temple at saka pagpapagawa, 'di ba, ng kanyang palasyo. Pero hindi nasiyahan itong si Hiram, no? Kaya nasabi niya, kapatid, bakit naman ganito ang mga lunsod na ibinigay mo sa akin? 'Di ba? Question, bakit naman magbibigay ka na nga lang, Solomon, 'di ba? Bakit hindi mo muna inalam kung ano yung gusto kong lunsod? 'Di ba, na ibibigay mo sa akin? Bakit ito yung iyong ibinigay sa akin? And we don't know din kung bakit yun yung binigay sa kanya, 'di ba, ni Haring Solomon. Pero hindi siya natuwa, no? Hindi siya nasiyahan. Sabi dito, kaya tinawag na lupa ng Kabul. Sabi dito, ang mga lunsod na yon hanggang ngayon, no? Ano ba yung meaning ng Kabul, no? Meron dito sa Bible natin, sa wikang Hebreo, ang salitang ito ay kasintulog ng salitang walang halaga. Di ba, kulain mo yun? Walang halaga. Di ba, yung mga ibinigay na ito, hindi natin alam kung bakit, 'di ba? Siguro may ini-expect itong si Hiram, 'di ba, na kaval dito sa Bible natin, kavul. Cable, no? So kaval, no? Kaval, walang halaga. 'Di ba, yung mga ito yung pagtingin nitong si Hiram. At hindi rin natin alam, 'di ba, kung bakit ito talaga yung, ulitin natin, ibinigay
ni Solomon sa kanya. Nagpadala si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilong ginto, no? 4,200 kilong ginto. So madami, no? Madami yung mga ibinigay nitong si Hiram, no? Gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagtatrabaho upang may patayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo. Hindi ito kinuman sa kanya ng Lord. At ito yung mga red flags, 'di ba, sa nakakitaan na natin siya from our previous na mga pag-aaral, 'di ba, ng mga warnings or red flags, 'di ba, dito dito kay Haring Solomon. At ito nadadagdagan ng nadadagdagan. 'Di ba, kakausap lang sa kanya ni Yahweh at ito na agad, 'di ba, yung kanyang ginawa, ano? Sabi niya, gumamit siya ng sapilitang pagtatrabaho upang may patayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo at upang patatagin ang Milo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo at Geser. Ang Geser ay dating lungsod ng mga Kanineyo na sinalakay at sinakop ng Faraon, hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos, ibinigay ng Faraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Oh, nakakaano lang, no? Hindi naman kailangan gawin ni Solomon yun, pero alam mo yun, kapati hari ng Ehipto ay kailangang sumakop ng lupain, 'di ba, sa lupang pangako at ibigay na dote iyon, 'di ba, sa kanyang anak na naging asawa nitong si Solomon. So patong-patong na yung red flags, 'di ba, dito kay Solomon. Hindi lang siya nagpamigay ng lupa, 'di ba, kundi nag-ingat pa siya ng mga tao na supposed to be hindi sila dapat nasa promised land. Hindi sila dapat nasa promised land. Maraming mga, alam mo yun, maraming mga tao dito, ang hindi naman sila dapat nandito no, sa lugar na ito. Kasi they will create chaos, they will create problem. Hindi naman sila nagmamahal, di ba, sa Panginoon, no? Pero minsan kinikep yung mga tao po na ito kasi nga, for political agenda, na katulad ng ginawa nitong si Solomon, no? Kinep niya, nasawa niya yung mga pwede niyang lahat asawain kasi gusto niyang patatagin yung kanyang kingdom, where in fact hindi naman niya yun need na gawin dahil nga ang Lord naman nangako sa kanya. 'Di ba? Nangako po ang Panginoon sa kanya, no? Hindi lang sa kanya kundi maging dito po kay David. Kababanggit nga lang, 'di ba, sa kanya, pero ang bilis lang talaga minsan makalimot ng taong matalino, 'di ba? Ng taong matalino na ang talino niya ay hindi po niya ginagamit sa kung saan niya dapat gamitin, 'di ba? Kundi ginagamit niya doon sa kanyang pansariling interest, no? Pagkatapos, sabi dito, ngunit ito'y muling ipinatayo ni Solomon bilang dote sa kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Ngunit ito'y muling ipinatayo ni Solomon, ipinagawa rin niya ang Bet Horon sa timog, ang Baalat, ang Tadmor sa ilang at ang mga lunsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Another red tag, no? Red flag dito po kay Solomon. Bakit? Pinagbilinan wag silang mag-acquire, 'di ba, ng maraming mga karwahe at ng maraming mga kabayo. Si Solomon, marami ba siya nito? Oo, napakarami niya, 'di ba? Ng kanyang mga karwahe at ng kanyang mga kabayo. Another disobedience, 'di ba, pasasaan ba yung pasasaan yung laging pagdadagdag ng disobedience, 'di ba, sa Panginoon? Papunta po 'yun sa destruction. At yun yung nakakalungkot na makikita natin as we go on sa buhay ni Solomon. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak, ipagawa sa Jerusalem at Lebanon at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Sa pilitang pinagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Hiteo, Periseo, Hibita at Sebuseo na nakatira sa lupain. Alam mo, wala nang human hindi
yung human rights na na-violate na rin. Kasi sa pilitan yung kanyang ginagawa. Kahit naman mga, hindi supposed to be yung mga taong ito nandito sa promised land. Pero dahil doon sa kanyang political agenda, 'di ba? Dahil doon sa kanyang personal na interest, kinep niya yung mga tao na ito. Ito yung sinasabi natin na hindi lang siya nagpamigay ng lupa, nag-ingat pa siya ng mga tao. 'Di ba na hindi karapat dapat na nandito sa lupain na ito at sila yung naging dahilan, 'di ba? Sila isang sa mga naging factor kung bakit naging failure, 'di ba, yung kanya pong ruling. Kasi mga sumasamba ito sa mga Diyos-Diyosan. 'Di ba? Inalaw niya ito, 'di ba, sa kanyang nasasakupan. Sa pilitang sabi dito, na nakatira sa lupain, pinatira niya yung mga taong ito na sinasabi ng Lord na palayasin niyo. Hindi dapat nakikisama kasi talagang makukurap kayo. Pero another disobedience sa isang katulad ni Solomon. Ito ang mga anak at apo ng mga nakaligtas nang iutos ni Yahweh sa mga Israelita na lipulin ang lahat ng lahi na daratnan nila sa lupain ng Kanaan. Hindi niya isinama sa pilitang paggawa ang mga Israelita. Sa halip, ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo, ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karawahe. So, sinong gumawa sa temple ng sapilitan? Mga Gentiles. Mga Gentiles lang talaga. Ang sarap-sarap lang talagang minsan sabihin sa mga nagmamalinis minsan ng mga religious na, Gentile ka, madidefile ako. Pero kung are they not reading? 'Di ba yung, alam ko pinag-aaralan din naman nila yung mga bagay na ito, pero hindi nila nakikita, 'di ba? Yung mga unang-una, 'di ba, na mga nangyari, no? Sa halip, sabi dito, sa halip ang mga ito ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan. Hindi lang sinabi na, kasi love ni Solomon ng kabayo, pero marami siyang kabayuhan, no? At ng kanyang mga karwahe, no? Sabi dito, ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon na pinamahalan niya sa mga manggagawa ay 550 katao. Recorded lahat 'yun, no? Nang mayari na ang palasyong ipinagawa niya para sa reyna na anak ni Faraon, pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David. Pagkatapos ipinagawan niya ang Milo. So hindi sinama itong si Reyna na anak ng Faraon na ang kanyang palasyo ay nandun, no, malapit sa temple, no, kundi whatever be the reason ni Solomon, siguro alam ni Solomon na yung Reyna na ito hindi naman talaga mananampalataya, di ba, sa Panginoon. So it might cause another problem, no? Hindi lang sa nation kapag nangialam yung Reyna sa mga decision or sa pagdating sa spiritual. So it's a nice decision din, 'di ba, na palayuin at alam mo 'yun, yung iiba niya, 'di ba, yung palasyo ng Reyna. Taon-taon, 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at ng mga handog na pinagsasaluhan at nagsusunog din siya ng mga insenso para kay Yahweh at natapos niya ang pagtatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion Geber. Ezion Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula sa Ilat sa lupain ng Edom, no? Ito na, malapit sa Ilat, sabi dito, malapit sa Ilat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon. So may mga nagsasabi, mga kapatid, di ba, na yung Ophir is the Philippines, no? Whatever be yung katotohanan tungkol, no, sa kasi dati daw ang Pilipinas, ayon doon sa documentary na nandiyan sa YouTube, mayaman talaga ang Pilipinas sa kapanahon na yun ng
ginto, no? Yung ginto, kaya nga tayo sinakop din ay dahil doon sa mga kayamanan, no? Maraming sumakop sa atin, no? Hindi lang yung mga Kastila, no? Yung mga Hapon, ay dahil doon sa ginto, di ba na meron kasi ayon doon sa sa history natin, talagang nagkalat lang daw dati ang ginto, di ba, sa Pilipinas, kahit sa mga ilog ay makikita. Kaya kung titignan natin, 'di ba, yung mga alahas, 'di ba, ng mga datu sa kapanahonan na 'yon, talagang mga purong mga ginto. Talagang kumikinang daw sa mga kapanahonan na 'yon ang mga Pilipino dahil sa ginto. So whatever be the truth regarding sa land natin, masarap lang isipin yun, no, na kung tayo man po yung bansa pong Ophir, it is really it is really an honor, 'di ba, from the Lord, no, na kahit hindi man tayo ma-acknowledge, basta ang importante ay makita, 'di ba, na naglilingkod tayo, 'di ba, sa Panginoon. So yun po mga kapatid ang ating lesson, at chapter 10 po tayo bukas. Ita-type ko na lang po yung ating question. Herod po. Yun. Oy, 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 oy.